sa mainit na Divisoria. Yung mga bumupunta pa rin doon, ano po. Pero pwede naman, no? Marami ng pamamaraan ngayon. Dala na rin ng pandemic, di ba? So masyadong kabalay, di ba? Anong isusuot sa 24, anong isusuot sa 25, tapos sa bagong taon, yung mga kailangan may bilog-bilog yung damit, di ba? Lagyan mo rin ng bilog-bilog yung mukha mo, di ba? So yun yung mga pinag-ahandaan, no, na talagang naalala ko, na talagang yung mga meron, yun ang pinagkakabalahan, di ba po? Yung walang ihahanda. Yung mga wala naman, importante lang sa kanilang magkasama-sama na. Amen. Ayun, ano? Amen. So, kayo, hindi nyo naman naranasan yun, no, na kami kasi, nung ando kami sa village namin, sa Tondo, pagka 25 and 21, nasa Luneta kami lagi. No? Kasi maraming tao, pag 25, pag 1, maraming tao. So doon kami, iba-iba kami doon, kumikita kami. Doon kami nagtitinda. No? So of course, sineselebrate namin yung 24 and 31. Pero 25 and January 1, nandiyan kami lagi sa Luneta. Malaki ang kitaan dyan. Ano? May hulihan nga lang. No? Nahuli ako minsan dyan. Bawal magtinda sa Luneta ang mga vendors. No? Nahuli ako dyan. Tapos nung nandun na ako sa pinaka-sasakyan nila, eh umalis yung pulis. Tumakas ako. Hinanap ako ng nanay at tatay ko. Kasi hindi na makita pag-uwi nila. Ito, natutulog na. Hindi nakasa ako yung pulis. Ganda experience ko. Naman tumatakbo ko. May tumigaw sa akin. Siyempre, bata pa. Nabilis tumakbo, di ba, no? So, yung mga ganong pagkakataon, may nilo si Christ na minsan, no, iba-iba, no? Depende sa katatayuan mo sa buhay, depende sa kalalagayan mo sa buhay, iba-iba yung pananaw natin, no? Pagka dumarating yung mga ganitong araw ng Kapaskuhan. Pero katotohanan, no? Sabi nga, Christmas is the spirit of giving without a thought of getting something back in return. Ayan. May regalo ka na ba sa katabi mo? Regalo ko. Regalo ko, ha? Yung mga nanonood sa atin dyan, no? Sa Visayas, sa Pagbuhay, no? Yung panig na ating bansa o ng mundo ay dapat, no? Kayo din ay nagkakaroon ng pagkakataon na tayo ay nagbibigay. Ano po? Ito nga darating na Sabado, no? Na tayo, ating mga kapatid, sa pamagitan ng Friends at Work, no? At iba pang mga kasama natin ay pupunta ng Manila City Jail sa female dorm, no? Para magbigay ng konting kasiyahan sa mga kapatid po natin. No? Sila muna yung nasa loob, palalabasin muna. No? Yung mga... Sila muna mamamasal, malapit na naman yung isitan na rin. Nag-ikot-ikot na sila doon. So, yun ang gagawin ng mga kapatid natin. Of course, di ba? Sa maliit nating kaparaanan, may iba-ibang ginagawa. At siguro, kayo din, sa sarili ninyo, marahil meron kayong ginagawa na pagka-araw ng Kapaskuhan sa inyong maliit na kaparaanan, pupunta kayo sa labas, no? Yung mga homeless, ay binaabutan nyo ng kahit na ano lang, kung ano man dyan. One piece dilis, mga ganyan, no? Huwag naman, kung liit naman nun. One piece chicken naman. Di ba, no? May mga gumagawa niya, no? Para sa mga homeless nating mga kapatid. Na doon lang sila, no? Nakakaranas na kahit pa paano nararamdaman nila yung totoong maraming nagbibigay. Di ba? Naranasan nyo na yan. Tayo dati, pag nagpapakain tayo, di ba? Talagang dinudumog tayo ng mga tao. Kaya nauso yung stab, no? Kasi pag walang stab, dudumugin ka talaga, no? So, makikita natin na, no? Ito yung panahon na hindi mo nang iniisip saan ka magbabakasyon, saan kayo mag-staycation. Hindi ko sinasabing bawal yan, ha? Okay po lahat yun. Staycation, vacation, no? Yung pagbili nyo ng gadget, no? Pagbili nyo ng iPhone 17, no? Wala pa, di pa gawa, no? Yung pagbili nyo ng kung ano man ang gusto nyo bili, no? Bagong sasakyan, bagong damit, bagong bahay. Hindi po masama yung mga yun. Ang sinasabi lang natin is, dapat meron din tayong nakalaan, ano? Na bahagi para ay masabi ng mga kapatid natin na walang-wala na totoo ang pinanganak sa Jesus, na totoo ang Pasko dahil naalala natin sila. Amen? Amen. Pero ba kayong ganong plano? Sa sarili nyo lang, ha? Again, sabi ko nga, ang pagbibigay ay hindi paramihan. Kung ano lang ang kaya mo,
Kung isa lang ang kaya mong bigyan, praise the Lord, di ba? Amen. Kung grocery item yung isang pamilya, okay na yun, di ba? Amen. So, hindi po paramihan. Importante, meron tayong Mapagbigay. nabibigyan. Dahil Amen. tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. So, sabi pa dyan, okay, Mama Mary, sabi niya, she gave birth to her first son, wrapped him in clothes and laid him in a manger. Kawawa naman si Jesus, ano? There was no room for them to stay in the inn. Oh? So, alam naman natin na simple lang, no, na pinanganak ang ating Panginoong Jesus, no, sa sabsabal lang. Di ba? Na walang nag-welcome sa kanila. Gano'n naman talaga eh, di ba? Sabi nga, sa dami ng pinatok nilang mga bahay, walang nagpapasok sa kanila. Sana sa atin, ano? Siyempre, puso ngayon yung caroling, di ba? Huwag naman puro patawad, no? Patawad. Magkano naman tayo, magbigay naman tayo ng kahit papaano. Di ba, no? So, dapat pinaglalaanan natin yan eh. Iniipon natin yan nakasanayan na natin na talagang kahit na yung mga barya-barya natin, di ba? Sa start pala ng January 2, tinatabi mo na para pagdating ng December, meron kang ipamimigay. Amen ba yun, no? Kasi mahirap yung thank you, ang babarat ninyo, thank you, pero barat yung sinabi, di ba? Papahabol pa sa aso, di ba, no? So, importante yun, no? Kayo ba naranasan nyo ng mga ruling, no? Na hinahabol kayo ng aso? No? Opo. Diba, exciting, no? Kami nga, nangaruling kami, may gitara, pag-uwi namin, wasak na yung gitara. So, yung mga ganong karanasan, ano, na yung kabataan natin, no? Oo, Na-enjoy natin naranasan yan, ko no? yan sa may bunga. Tayo, tuwan-tuwa na tayo sa kainan, di ba? Nung nangangaroling ka, pero baka sa kainan, pagdating mo sa dulo, wala ka ng boses, no? Si puro kainan. So, ito yung mga maliliit, no? Simple. Kasi nga, simple lang din naman nung dumating, no? Dito sa mundo ni Bago ang ating Panginoon. Sabi yan, we're loved by God most when we are the least among the least. Grabe, no? Grabe naman yun. Ano ibig sabihin, no? Di ba? Hindi naman na literal, no? Na talagang ikaw yung pinakamahirap sa mahirap. Ibig sabihin, no? Na talagang lahat inaasa mo sa Diyos. Amen. Amen ba yun? Amen. Yung pinaka-list talaga na walang ibang inaasahan, kundi ang Diyos lang. Hindi yung sait na sait ka, walang-wala ka, no? Paano yun? Tom Jones ka, di ba? Alam mo yung Tom Jones, di ba, no? Hindi mo alam, kasi bata ka pa. Pagka gutom ka na, hindi yung list na ibig sabihin. Kundi, talagang wala kang ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Kaya pag nagbibigay ka, sige lang, no? At alam mo naman ibabalik yan sa iyo ng Diyos. Kasi yung nasabi niya, no? Generosity is not about how much you have given, but how little we have kept for ourselves. Di ba? Nagbigay ka nga ng 1 milyon. Eh, meron mo pa namang 100 milyon. Di ba liit lang yung 1 milyon? Di ba? O nagbigay ka ng 500, natira sa iyo 100, mas generous ka. Amen. Amen? Amen. So, ano po ibig sabihin ng generosity? Wala po yan sa amount, di ba? Kahit na ibigay mo yung pagkalaki-laking halaga, pero 1% lang naman yun, or 10% lang na kung anong meron ka. Eh sa'yo, maliit lang ang halaga. Pero 90% naman na kung anong meron ka, mas generous ka. Amen ba yun? Amen. So, yun lagi natin sasabihin ay isipin ng, ay, pasensya ka na, ito lang pwede kong ibigay. Hindi. No, kung talagang yun ay talagang sobra-sobra, no? Doon sa kakayanan mo, eh mas pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Amen. Sabi yan, marami sa atin ang namimigay dahil ayaw mo na ang hawak mo. Marami sa atin ang namimigay dahil gusto mong palitan na or itatapon na. Marami bang gano'n, no? Nag-declutter sa wikang English. Di ba nag-declutter na ba kayo? Ayaw mo nag-declutter dito. Parang yung pinamimigay dito, di ba? Puro basahan na lang. Di ba, Mr. Colin, no? Yun talagang hindi na patapon yun. May tawag na doon. Basahan na yun eh, di ba? Lumuwag lang yung bahay yan, di ba? So pag nagbigay naman tayo, is yung sabi nga, di ba meron tayo sinasabi na give more until it hurts, di ba? Give more until it hurts no more. Di ba, no? So sa una, siyempre, talagang ano lang, makakasanayan mo din, no? Na buti nga nauso yung segunda mana, no?
ng ating Caritas Manila. Kahit pa paano, yung mga magaganda mo pang item na alam mo, pwede pang pakinabangan. Pwede pang uks-uks, di ba, no? Alam mo yung uks-uks, di ba po? Umana? Ukay. Ukay. So, at least, kahit sa Baguio pa lang dami ukay. Para nasa ganon, ay lumuwag na yung cabinet mo, no? Nakatulong ka pa. Amen. So pag nag-declutter kayo, sigurado yan, no? Pag nag-declutter kayo, bukas, no? Huwag yung paabutin yung simpang gabi, di ba? Tapos, bigay nyo sa segunda mana, sigurado yun, matutuwa sa atin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Huwag yung may mga butas na. Huwag yung bacon na yung garter, no? Bacon yung garter, pamimigay pa. Ito, di ba? Hindi pwede, no? So sabi niya, anything that has no value to you has no value with God. Kung walang halaga na sa'yo yun, tapos binamigay mo, wala rin kwenta yun. Mas matutuwa ang Diyos na yung binibigay natin, may halaga pa sa'yo, may konting kurot sa'yo. No? Merong instrumental value. Tama ba instrumental value? Sentimental. Sentimental value. Di ba, no? Kapag binitawan mo siya, meron kang naalala dyan, may memories ako dito. Pero binitawan mo siya, papalitan ng Diyos yun. Amen. Amen ba yun? So dapat pag nagbibigay tayo, yung may konting kurot pa. Pag wala ng kurot yun, wala rin halaga yun. Kahit na naubos mo pa, yung kung ano man yung dapat mo ipamigay, pero wala nang value na sa'yo yun, wala rin value sa Diyos yun. So wala rin blessing. Amen ba yun? Amen. Malinaw. So alam niyo na, paano mamigay, ha? Okay. So sabi niyan, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Di ba? No? Malinaw. So talagang bahagi yun eh. Sakripisyo kasi ka may konting kurot, di ba? May halaga sa iyo yung binigay mo. Pero dahil talagang gusto mo lang mapasaya si Lord, doon masisiyahan si Lord. Kasi yung iba, sabi niya, those who seek things, thinking that it will make them happy, will be the most unhappy person at the end of their lives. Di ba? Nakakala mo, ito magpapasaya sa'yo. No? Meron kang iPhone, wala ka na mag-iPhone, di ba, no? Meron kang magagandang gamit. Lahat ng magagandang gamit nasa sa'yo. Dahil ang tingin mo, ito magpapasaya sa'yo. Pag nakabili ka ng ganitong gamit, no? Masayang-masaya ka, di ba? Pag nakabili ka ng LV, di ba, no? Yung laging bitin na bag, di ba? Laging bitin. Louis Vuitton. Dapat, di ba? No? So makikita natin, pwede naman si Christ na pag yung mga bagay na yun na nagpapasaya sa'yo, then, pagdating ng panahon, sabi niya, ikaw ang pinakakalungkot na tao pagdating sa dulo. Amen ba yun? Amen. So, again, okay naman yun eh, na gusto mo ano yun eh, baga dream mo yun, kung ano man yung dream mo na gusto mong mabili, okay yun. No? But at the end of the day, no, dapat may ano pa rin, laging may nakatabi para doon sa mga walang-wala, para doon sa mas nangangailangan. Kaya yun ang pinupus ng ano natin eh, ng ministry natin, di ba? To serve the poorest of the poor. Paano natin magagawa yun kung masyado tayong materyoso, no? Mahigit sa material ng mga bagay na yun na nagpapasaya sa atin every time na meron tayo, hala, sige. May office mate natin akong office mate yan, hindi naman nanonood, no? Pag may bagong alahas, picture yan, no? Tapos pag may bagong bag, picture nasa My Day, nasa Facebook. Okay naman yun, no? Parang pinaghirapan naman yan, hindi naman niya ninakaw yun. Pinaghirapan naman niya yun, di ba? So, kaya lang, sabi nga, bakit kailangan mo siyang i-post doon? Ano, para mag-inggit? O para, uy, grabe naman yun. Sana all. Mahilig kayo sa ganyan, sana all. No? Masama yung sana all. Di ba, no? Kasi nga, kung hindi ukol, hindi bubukol, kung hindi bagay sa'yo, hindi para sa'yo yan. Kaya wag na wag yung sana all. Sabi mo, Lord, ako din po yung bagay sa akin. Dapat ka nang manghingi.
Hindi yung kung ano-ano, sana all, di ba? Buti pa siya may boyfriend, sana all. O binigyan ka, si Anthony Jennings na binigay siya. Updated. So, makikita natin, kung mahilig ka sa mga material na bagay na akala mo yun na magpapasaya sa'yo, then ikaw ang pinakamalungkot, no? Pagdating ng takip silid ng iyong buhay. So sabi niya, this Christmas season, make time to turn your heart to God and thank Him for all the good things that have come to you. And ask that His Spirit always dwell in you as you earnestly strive to serve Him and keep His commandments. Di ba? Kaya nga merong simbang gabi, no? Yung 9 days, no? Na ako personally, yan ang commitment ko sa Panginoon, no? Bilang pagpapasalamat sa Kanya, no? Talagang magpupuyat ka, di ba? Magsisimba ka na mumog lang, di ba, no? Mumog lang kasi malilate ka na, tinangali ka na ng gising kahit na nag-alarm ka kasi alas 4 na madaling araw yung simba, di ba? So yun ay pagpapasalamat lang sa ating Panginoon. Na sinasabi natin dito na hindi puro party, kabila. No? Party dito, party doon, di ba? Ang nasa putok-batok. Inatake. Saan si ano? Nasa emergency room. Sobrang sa lechon yung balat. Di ba, no? So, dapat may nakalaan talaga, no? Na mahalaga para sa atin, no? Yung 9 days Novena, ito ay parang pagpapaalala sa atin. Yung kwento kung paano, no? Nabuo ang pangarap ng God the Father na isilang sa Jesus para tubusin tayong lahat sa ating pagkakasala. Amen? Amen. So sabi niya, sabi sa Diary 795, I will spend Christmas there among strangers. Among strangers, di ba? Yet, with Jesus, Mary, and Joseph, because such is the will of God, I am striving to do the will of God in all things. Pasko na, yun pa rin ang iniisip, no? Ng Santa Faustina. Kasi nga, saan ba pinanganak si Jesus Christ? Di ba? Sa sabi-saban na, kasi nga walang tumanggap sa kanila. Di ba? So siya ganoon din, among strangers. Kaya mahalaga talaga yun eh. Una, may napapasaya tayo. Yung iba talagang pag 24, pagkatapos sila may mga gumagawa niyan eh, pagkatapos mag-Noche Buena, no? Mag-iikot din sila, lalabas din sila ng kanilang tahanan para mamigay ng pagkain. Yung sa mga nasa kariton lang. Tapos pag binigay mo sa kariton, no, magagalit pa. Teka lang, may ginagawa pa po kami, no? Naglilinis po kami ng kariton, yun sabi. So, yung mga gano'n, di ba, iikutan mo. Diyan lang sa Manila, ang dami dyan, no? Diyan ka lang sa gilid ng simbahan ng Quiapo, ang dami dyan. Pag gabi na, tali na kayo ka dyan. Paala mo sila may-ari doon, di ba? So, yun yung mga pwede mong abutan, no? Strangers, mahalaga yan eh. Kasi nga, yun naman ang pinalulugod ng Diyos. Yung mga binibigay natin, hindi kaya ibalik sa atin ang binibigay natin. Kasi si Lord naman ang magbabalik noon. Amen? Amen. Alam ko merong gumagawa dito niyan, no? Secret lang. Basta huwag niyo ilalagay sa Facebook, ha? Kasi wala kayong reward galing sa Diyos. Amen? Okay. Christmas is the perfect time to celebrate the love of God and family and to create memories that will last forever. So, mahalaga talaga, no? Pagka ganitong mga panahon, is yung pagsasama-sama ng mga pamilya natin. So, nung huling punta ko, no, sa Negros, no? Yung nag-iisa na lang, nabuhay ng kapatid ng nanay ko, no? Wala na. Hindi na kaya mo masyal ng matagal. Sa bahay na lang talaga siya. Iyakin siya ng mga anak niya. Wala talaga, no? May pamasyal naman, may sasakyan naman, pero hindi na kaya tumagal sa pamamasyal. So, parang hirap ng gano'n, di ba? Mag-isip ka kung saan-saan man gusto pumunta, pero may iwan sa bahay, no? Tapos, siyempre, pag iiwanan mo naman yun, lalong malulungkot yun, kahit na may bigyan mo na maraming pera. Ano niya yung pera? Di ba? Hindi nga siya makaalis eh. Di ba, no? So, ang mahalaga ngayon dyan, yung presence. Yun ang pinakamahalaga. Yung presensya ng bawat isa sa atin. Amen ba yun? No? Kaya
iba nakikikain kayo sa mga kaibigan nyo, lalo na mga kabataan, no? Papaalam yan, ma, doon ako sa ano ha? Ginagawa niyo ba yun? Parang ginagawa niyo. So, marami namang pagkakataon, no? Para kayo magsama-sama, di ba? Yung panahon na yun, dapat sa pamilya yun, buo talaga yun. Kahit gaano kasimple. Kami nga, di ba, lagi kong kinikwento yan sa mahabang panahon. No, na ilang taon na ba kami ni Sister Risa? Tama tayo? Pero ayaw ko na malalahanin, no? So sa 31 years na mag-asawa kami, never kami naghanda sa bahay. Nakikain lang kami. At 24, it's either sa kanila or sa amin, no? Pag 31, ganun din. It's either sa kanila or sa amin. Ganun lang. So, hindi namin pinoproblema yung handa. Pinoproblema namin ano yung kukunin namin doon sa bahay na pupunta namin. Pero, yung importante is, yun nga, no? Sama-sama. Di ba, no? Yung iba, sinasabi niyo, brother, dito naalala ko yan eh. Kasi, tundo, malapit lang sa Luneta. Di ba, sabi ko nga, yung pagkain namin nakakainin sa bahay, kahit kaano kasimple, pupunta kami ng Luneta. Maglatag ka lang ng banig, doon pa na, okay na. Chicha na, di ba, no? Tapos magpalipad ka ng saranggola. Pagbago saranggola, pag tumatagal, saranggola na no? Kasi low budget. So, mga gano'n lang, kung isipin na, walang pera? Siguro may mga park naman sa lugar niyo, no? Ako kasi, madali, kasi Luneta lang, kaya nasanay ako sa Luneta, dyan sa tapat ng Grandstand, maluwag yan dyan, eh. Lakad ka lang ng balik, oh. Kung ano man yung pagkain nyo sa bahay, dali nyo doon. Walang pambili ng Jolly Mac, saka sa Mac Jolly, wala. Hindi ba, no? So, kung ano lang yung meron sa bahay, huwag natin isipin ng, wawa naman tayo. Buti pa sila. Sana all. No? Hindi mo alam, may problema yung pamilya na yun. Di ba, no? Sana all, di pati problema, nakakuha mo. Di ba, no? Pati sakit doon, nakakuha mo. Di ba? So, kahit gaano kapaya, kahit gaano kasimple, no? Mahalaga yung memory, yung mga memories na yan. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa nanay ko. No? Nanay ko naman nag-initiate ko rin. Doon tayo sa Luneta. Dalawang sakay pa kami ng jeep niya. No? Galing doon sa Tondo, dalawang sakay ng jeep. Doon na kami. Tapos latag ng balik, takbuhan ng takbuhan, di ba? Kasi masikip sa Tondo, no? May sinita lang, eh. So, di ba? Hindi mahal ang pag-create ng memories with your families. Amen? Yung sa inyo, sa circle, di ba? Sikip-sikip na circle, dami pumupunta dyan. Pero, kahit siksikan kayo, di ba? Pero magkakasama kayo, okay lang yun. Sa sa iba, meron. Wala, no? Samoa lang kayo. Wala. Dalaki ng tao doon sa Samoa, no? Ibang lugar na yan. Okay. Sige. So, what makes a home is our relationship with our loved ones. So, yung relationship naman ang pinakamahalaga, di ba? Kung sama-sama together, no? Talagang nandoon kayo buo. Gaano man kasimple. So, lahat ng kung ano man yung natutunan ko sa buhay, napulot ko lang yan sa nanay ko. Oh? Na talagang siya nagdala sa amin sa hindi kami magsimba. Oh, pag 24, hindi kami pwede magsimba. Pag 31, talagang simba yan bago kainan. So, ganun si Hermas eh. Yun yung natutunan ko sa kanya na dala-dala ko hanggang ngayon. No? Na anumang okasyon, unahin lagi si Lord. No? Kahit kaano kasimple, kahit kaano kahirap ang buhay, unahin si Lord. No? Parang ganun lang eh. So, dahil doon sa nabuong relasyon na yun, kaya kaming magkakapatid, no? Wala naman talagang malaking away. Tampuan, normal naman yun. 7 kami, no? So, ilan lang naman kami mababait, no? Kakabot na ako para, ano? So, normal naman yun, di ba, no? So, pero buo, kasi lagi pinapaalala ng nanay ko na, kayo ha, pagka wala na kami, kung sino sa inyo may nangailangan, meron naman kayo, tulungan niyo. Laging ganun sinasabi ng nanay ko. Kung meron kayo, kapatid nyo na wala-wala, tulungan nyo. So, laging ganun. Kaya dala-dala hanggang ngayon. Dahil doon sa maliliit, no? Mga samahan, mga small talks na sinasabi, di ba? No? So, ganun lang. Mahalaga yung nag-uusap ang mga magkakapamilya. Nag-uusap pa ba kayo? Amen. Sabi, kain na, opo, tapusin ko na po ito. Nandun na sa pagkainan, di ba, no?
Kaya po sa bahay namin, pag kainan, wala talaga ng cellphone. Bawal, no? Bawal yun. Kasi, dapat usap. Pagkakas kumain, saan kayo mag-cellphone? Ganun lang naman yun. Amen? Di ba ganun din sa inyo? Di kayo sa cellphone, di ba, no? Para di na sila sumagot sa atin. Sabay nanay nyo. Diyan ba yung nanay nyo? Wala yung nanay nyo. Okay. The road of the family is the road to the future, di ba? So, mas nagbabanding ang family pagka Christmas season, di ba, no? Kasi bakasyon yung mga bata, tapos naka-leave yung mga nagtatrabaho ng mga magulang, di ba? So, ito talaga yun. Ito yung mga season dapat na talagang banding, sulitin, no? Yung banding moment for the family. Kasi, at the end of the day, pag wala ka na, wala na yung mga magulang, yung mga bata, yung mga values na naituro ng kanilang mga magulang, yun ang magiging pundasyon nila para magkaroon din sila ng maayos na buhay pagdating ng panahon. Amen? Amen. Then, when we pray and eat together, we stay together. Normally, ano lang yan, di ba? The family that Prays together, stays together. Pero ngayon, hindi lang dasal. Dapat sama-sama din kumakain. Amen ba yun? Amen. O, tanong yung Sister Jenny, lagi kumakain yan, no? Kahit na hindi kumakain ng pamilya, saan kumakain, no? Grabe yun. So, ganun lang talaga. Mahalaga yun. Alam niyo po, nung namumuhay pa yung nanay ko, pag nandun ako sa bahay namin, lakas ko kumain. Kasi nanay ko, may tumatao, ay na kayo, merienda dito. Ganun lang si Hermans eh. May almusal namin, may merienda namin, may tanghalian namin, may merienda namin, may hapunan. Tapos, grabe itong nanay ko na to. Kaya, pag nasa bahay, kahit wala na siya, pag nandun ako sa bahay namin sa Cavite, lakas ko pa rin kumain doon. No? Kasi kakamayan ko doon. Kasi yun yung na-instill na magandang alaala, no? The Hermans. Kaya, malakas talaga ako kumain pag sa bahay. Especially doon nga sa bahay namin sa Cavite. So, kasi na gano'n eh. Di ba? Yung iba, kahit saan bahay, malakas kumain. Di ba, no? Hindi na nahiya. Mahalaga yun. Mahalaga yun. No? Pwede naman si Christ na alalahanin natin no? sa panahon na to. Kaya medyo light lang. Kasi nga, it's more on the family, no? Na i-instill mo sa kabataan, sa mga mahal natin sa buhay na ganito ang tamang pagdiriwang ng Kapaskuhan. No? Na hindi nakakalimutan yung pagsisimbang gabi, hindi nakakalimutan yung ano ba tawag yun? Midnight Mass ba tawag yun, no? Then 24 and 31, mahalaga yun, no? No, laging ganun. Diba? Then, kung ano niya yung gusto niyo gawin, manood kayo ng sine, o dumaan ng sine ngayon, di ba? 350, tama ba? 350, so kung 7 kayo, kung 3 kayo, 2,000, kakain kayo, mga 3,000, no? So, abangan nyo na lang sa Netflix, no? Yung pagkain ko na lang, pumasya na lang kayo. Kaya punta kayo sa mga theme park, mga ganyan, di ba? No? Sa theme park, pipila ka ng 2 oras, sasakay ka ng 5 minuto, mga ganyan, di ba? Ganyan naman ang karanasan sa mga theme park, di ba, no? Yung pipila ka ng 2 oras, sasakay ka ng 5 minuto, tapos pagbaba mo, masok-masok ka pa, di ba? Kasi hindi ko. Naka-Andy, natawag yun, Andy Rides, no? Naka-Andy Rides yan. So, marami tayo nakaplano, marami tayo nakaprograma, pero ang pinakamahalaga pa rin, yung pagpapasalamat natin sa Diyos. Ang pinakamahalaga pa rin, yung patuloy natin na pagdarasal. Of course, marami sa atin na naka-break, no? Walang masyado mga enrollments yan, di ba, no? Kasi may kanya-kanyang gawain din. Yung iba, uwi ng mga probinsya. Yung iba naman ay walang tao doon sa mga akatan. Kaya talagang pahinga sa enrollment, pero dapat, no? Tuloy-tuloy sa pagdarasal. Then, yung pagkakataon na saan mo kayo pumunta, lagi nyo hahanapin kung saan may simbahan na malapit para nakakapagsimba pa rin kayo. Kasi yun ang pinakamahalaga na kung ano man yung gagamitin mong pera ngayon, pambili na kung ano-anong mga bagay, pambili na kung ano-anong mga regalo, yun naman ay galing pa rin sa Diyos. Amen? So, huwag natin laging kalilimutan na
yung kung sino yung nagbigay sa atin ng mga pagpapala ay tuloy-tuloy pa rin na tayo ay lumalapit sa Kanya. Kaya nga, no, sabi ni Santa Faustina sa Diary 1443, but my joy throughout the whole Christmas season was immense because my soul was unceasingly united with the Lord. Sa buong Kapaskuhan, sabi niya talaga grabe yung kanyang kagalakan kasi ikaisa niya ang Diyos. Amen ba yun? No? So, ganun din sa atin. Siyempre, di ba, medyo kapos sa budget. May mga inaanak, no? Sasabihin sa mga inaanak na pasensya na, sa susunod na taon na lang, ha? Opo, Ninang, 10 taon na po sinasabi yan. Huwag ka mag-alala, sa susunod na taon, di ka mawawalan. Di ka rin Di ka rin magkakaroon. Di ba? So, huwag natin masyadong problemahin yung mga material na bagay. Di ba? Ang pinakamalaga is yung spiritual. Ang pinakamalaga, sino ba yung pinanganak? Sino ba yung ipapanganak? Na yung pinanganak na yun, ay yun ang tutulong sa atin para makarating tayo doon sa kabilang buhay. Yun ang tutulong sa atin para tayo magkaroon ng masaganang buhay. Di ba? Ang bati nga natin, di ba? Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Amen? Amen. So, ganun lang. Paano sasagana ang bagong taon natin kung itong panahon ng Kapaskuhan, nakakalimutan natin yung magpapasagana ng buhay natin. Kaya malaga, no? Itong Kapaskuhan na ito, ay talagang, although maraming mga parties, no? Huwag kalilimutan. Kung kaya, kung kakayanin, kumplituhin. So, yung siyam na araw na simbang gabi, at yung 24, 31, and of course, January 1, alam naman natin lahat yun, no? Kay Mama Mary yun, dapat nagsisimba tayo. Para sa gano'n, tuloy-tuloy, no? Yung pagdaloy ng pagpapala at grasya para sa bawat isa sa atin. Ano? Hanggat kaya tumulong, hanggat kaya magbigay lang tayo. Ibabalik naman ng Diyos yan. No? Sa ating lahat. Para taon-taon, maging masaya, maging masagana ang ating buhay. Amen? Amen. So, yun lamang po no, sa gabi ito.